Itong si Jiang Ning, napakabuting bata 3 taon nang nasa abroad si Jijia. Pero siya ang masipag na nag-alaga sa buong pamilya hindi pa man sila kasal. Tumira na siya sa bahay ng kanyang magiging biyenan talagang isang taunang babae 3 taon nang hindi umuwi ang lalaki. Malamang ay mayroon na siyang ibang babae sa labas. Italy, uuwi na po si Jijia ngayon sa mga susunod na araw, magdaraos kami ng kasal. Iniimbitahan po namin kayo sa aming handaan. Talaga ba? Ay, Jiang Ning, congrats sa dami ng taon na pinaghirapan mo para sa pamilya Zhang. Sa wakas, nagbunga na rin sa araw na iyon, bibigyan ka ni tita ng malaking pulang sobra hahaha, salamat po, tita Zhang, tita Lee. Sino ang bibigyan ninyo ng malaking pulang sobra? Ay, nakabalik na si Jijia. Xiaotang hahaha, iba talaga kapag galing sa ibang bansa, ano? Ang bayaw at ang hipag, pwedeng magkahawak kamay hahaha, ay, hahaha, kailangan na naming umuwi para magluto. Mag-usap muna kayo, haha. Jijia Xiaotang. Kayo. Maghiwalay na tayo. Ang mahal ko ay si Xiaotang. Umuwi ako para pakasalan siya. Bakit? Sinunod kita at tinalikuran ko ang aking pag-aaral. Inalagaan ko ang iyong mga magulang sa bahay sa loob ng 3 taon, para lang hintayin kang bumalik at magpakasal. Patawarin mo ako, ate. Kasalanan ko ang lahat, hindi ko sinasadyang mahalin si Kuya Jijia. Kung hindi mo matanggap, maaari kong ibalik sa iyo si Kuya Jijia. Sinadya kong akitin ang lalaki mo. Ang isang hamak na tulad mo ay hindi karapat-dapat na pakasalan si Kuya Jijia. Xiaotang, ikaw ako wala akong Jijia, hindi wala akong ginawa. Huwag mong sabihing sinaktan ni Xiaotang ang sarili niya. Alam mong mahina ang katawan ni Xiaotang. Tapos sinaktan mo pa siya. Ngayon din, umalis ka sa paningin ko. Ang paglalaro ay tao rin naman tulong may nalulunod. Labanan mo siya, bakit ka nagpapakaawa-awa dyan, bida? Nako, hindi pwede. Nakakainis. Kung ako yan, bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Sino kayong dalawa? Ate, hindi kaya napasukan ng tubig ang utak mo kaya hindi mo na ako makilala? Dahil gising ka na, umalis ka na, huwag kang magkunwaring tulog. HMP. Zhang Jijia. Jiang Xiaotao. Naman. Nag-travel ako at naging bida sa short drama na si Jiang Ning. Ate, okay ka lang ba? Hi, salamat naman. Hindi ka sinasadya ni Kuya Jijia. Huwag mo sana siyang sisihin, ha? Ang anghang mo talaga. Bakit hindi ka nalunod? Haha, di ba? Malanding green tea, muntik mo nang mapatay ang orihinal na may-ari ng katawan, tapos dada ka pa ng dada dyan. Hindi ako ang orihinal na may-ari ng katawan na magtitiis sa'yo, haha. Ay, Jijia, anong nangyari sa'yo? Para sa'yo to haliparot, querida PWE, isang sipa para sa'yo. Jiang Ning, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hindi ba't halata? Leyes, umalis ka sa paningin ko, Leyes. Jiang Ning, iisipin ko na lang na nabaliw ka dahil napasukan ng tubig ang utak mo, hindi kita papatulan. Umalis ka na ngayon din, huwag mo na akong guluhin. Ako ang nanggugulo sa'yo. Kuya, tama ba ang narinig ko? Noon, ikaw ang makapalang mukha na pumunta sa bahay namin para mamanhikan, at lumuhad ka pa para hilingin na alagaan ko ang buong pamilya mo. Ikaw ang nanggugulo sa akin, okay? HMP, ayaw mo lang akong iwan, di ba? PWE, kung alam ko lang na ganyan kakakapal ang mukha, noong lumuhad ka at nagmakaawa sa akin. Sana pinahirin ko ng taya ang mukha mo. Ate. Paano mo nasasabi ang mga ganyang walang modong salita? Oh, bakit? Siya, isang babaeng taga-nayon na huminto sa pag-aaral, anong modo naman ang aasahan mo? Matagal na siyang hindi kabilang sa mundo natin.
Naaalala kong isang henyo sa pag-aaral ang orihinal na may-ari ng katawan. Sayang, maagang namatay ang mga magulang niya, walang sino mang backer. Kaya ang pagkakataong mag-aral sa abroad ay napunta sa dalawang asong ito. Oo, hindi na talaga tayo kabilang sa iisang mundo. Dahil ako ay tao. At ikaw naman ay isang hayop na dapat mapunta sa 18 palapag ng impyerno, ikaw lumayas ka, lumabas. Liz. Ayan, tapos na. Sarap sa pakiramdam. Jiangning, buksan mo ang pinto. Liz, lumayo kayo, huwag na kayong magpapakita sa akin sa bawat pagkikita, bubugbugin ko kayo, nababaliw ka na ba? Bahay ko to. Anak nang, hindi pa ako sanay, akala ko bahay ko to. Tumayo lang kayo dyan sa labas at maghintay. Tabi ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Sinadya mo lang gawin ang mga ganitong kalokohan para makuha ang atensyon ko, di ba? Isa ka palang asong sip-sip, bakit hindi ka umihi para makita mo ang sarili mong itsura, HMP Liz? SSH. Bakit parang nagiba ang ugali ni Jiangning ngayon? HMP, tama kung gaano siya ka-abnormal kumilos, ibig sabihin, mas mahal niya ako. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Aba, marami pa palang natirang pagkain ng baboy. Swerteng-swerte naman tong dalawang asong to. HMP. Heto na, heto na. Hey. Pigilan mo, hahaha. Jiangning, ikaw ba ang may gawa nito? Ay, Pamperga, oo. Ako nga ang naglagay, pero hindi ko naman kayo pinilit na kainin yan, ikaw na. Hindi ko na mapigilan. Maghintay ka lang mamaya, magtutuos tayo, sige na. Bilasan mo, baka matay ka pa sa salawal mo. Nagsisimula pa lang ang palabas. Patayin. Ha. Buti nga sa inyo, haha. Kausapin nyo na ang mga magulang nyo kung magkano ang danyos na ibabayad nyo sa akin sa pag-atres sa kasal. Ibigay nyo sa akin sa loob ng 2 araw. Kapag lumampas sa oras na yan, hindi na ako magiging ganito kadaling kausap, oh. Jiangning, hindi pa tayo tapos. Ang sariwa talaga ng hangin sa labas. Hoy, tulungan mo akong bumaba para makalakad-lakad. Hindi po pwede yan. Mahigpit na tagubilin ng doktor na sa susunod na 2 araw pa kayo pwedeng bumaba. Sakto para sa pag-aayos ng kasal, di ba? Dobleng selebrasyon. HMP. Anong klaseng selebrasyon ang pagpapakasal sa isang estranghero? Nako, narinig ko po sa mga taga-nayon. Itong si Jiang Xiaotang ay maganda raw, baka kapag nagkita kayo, magustuhan nyo siya. Ang babaeng gusto ko, hindi kailangang sobrang ganda. Basta masayahin, prangka, at matapang magmahal at magalit. Mas maganda kung medyo may pagkaastig. Komandante, palapalaban pala ang tipo nyo, hahaha, manahimik ka, tulong. Huwag kang tumakbo. Tulong, may nambabastos. May nag-iiskandalo sa gitna ng daan. Tingnan natin. Bumalik ka at humingi ng tawad kay Xiaotang, binigyan ka na nga ng pabor. Kanina, dapat inilublob ko na ang ulo mo sa inidoro para matauhan ka. Hoy, ikaw, Jiangning, bakit ngayon ko lang napansin na ganyan ka pala katalino? Tignan natin kung wala ako. Sino pa ang papatol sa'yo? Hoy, ikaw naman loloko, gusto mo pa akong aipuwa, ha? Itong mukha ko, itong katawan ko, kahit sinong makita ko sa daan. Gustong magpakasal sa akin. Ikaw. Alis. Wow, sa panahong ito. Mayroon pa palang ganito kagwapong nilalang. Mas mabango pa to kaysa kay Zhang Jijia.
HMP. Sinasabi ko sa'yo, Pilay, huwag kang makialam dito. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba alam na siya si Xiao Chen? Sa 3 taon mo sa ibang bansa, ang natutunan mo lang ay maliit ng tao. Ano? Bumalik ka na sa pagdila sa iyong inosenteng green tea. Pogi. Gusto mo bang maging tayo? Jiangning, wala ka bang hiya? Anong pakialam mo? Magpalamig ka muna kung saan. Hoy, kumusta? Gusto mo? Tama na ano, may problema ka ba sa pagkakaroon ko ng boyfriend? Ikaw ang aking kasintahan. Sa harap ng maraming tao, nakikipaglandian ka sa ibang lalaki kung wala kang hiya, ako mayroon. Array. Magsalita ka lang, anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Ang bigat ng kanyang dating, lalo siyang gumwapo. Siya ang aking nobya. Pakiayos ang iyong pananalita, dating nobya, nakikipagrelasyon ka na nga sa ibang babae. Tapos gusto mo pang dalawa kami. Hoy, hali kayo, tingnan ninyo. Itong taong ito, 3 taon kong sinuportahan ng pamilya niya, pinag-aral ko pa siya sa abroad. Pagbalik niya, karelasyon na niya ang pinsan ko. Gusto mo bang tawagin ko ngayon ang security? Mahigpit ngayon ang kampanya laban sa mga manyak. Maghintay lang kayo. Mag-ingat ka, sumama ka sa akin. HMP. Anong sinabi mo kanina? Ha? Wala. Oh, salamat sa'yo, kuya. Interesante ang babaeng ito. Yung tanong mo sa akin kanina, tuloy pa ba? Ha? Naaalala ko sa orihinal na kwento. Ang pamilya ng tiyuhin niya ay pinilit din siyang ipakasal sa isang lalaking may kapansanan. Kung gayon, bakit hindi na lang ako magpakasal sa isang gwapong may kapansanan? Sige kung magkikita tayo ulit. Magiging tayo, may gagawin pa ako, kaya mauna na ako. Ay, oo nga pala. Ako si Jiangning. Polem. Jiangning. Xiao Chen, alamin mo ang lahat tungkol sa kanya para sa akin. Kung walang magiging aberya. Siya ang magiging hipag mo sa hinaharap. Maagang namatay ang mga magulang ng orihinal na may-ari ng katawan. Kinuha ng pamilya ng kanyang tiyuhin ang kanyang mga ari-arian sa dahilan na aalagaan siya. Ngayon, inagaw pa ang kanyang nobyo. Nako, tuluyan na akong naging nag-iisa. Nakalimutan kong itanong ang pangalan niya. Lagot, mukhang hindi ko na siya makikita ulit. Hayaan na. Dahil hindi ko naman pala masisiyahan ang aking mga mata sa mga gwapo. Kung gayon, igaganti ko muna ang orihinal na may-ari ng katawan. Hindi ko sila tatantanan. Hindi ako matatawag na Jiangning, inay, kailangan ninyong turuan ng leksyon ang Jiangning na yon. Tingnan nyo ang ginawa niya sa akin, amuyin nyo. Ang baho, kailan may hindi ako napahiya ng ganito sa labas. Jiangning, ang kapal ng mukha mong bumalik. Hoy, bahay ko ito, kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot mo para bumalik? Talagang lumalaki na ang ulo mo dahil sa'yo, nagawa ng kapatid mo ang ganitong bagay. Wala ka na bang modo bilang isang nakatatandang kapatid? Isang green tea na galing abroad. Inakit ang bayaw. Talagang mabuti kang kapatid. Tama na. Dahil lang sa isang lalaki, kailangan mo pang galitin ang lahat. Tama ka, hindi ko dapat kayo ginagalit. Ayan, ganyan nga. Humingi ka ng tawad kay Xiao Tang. Ipapakilala ka ng tiyuhin mo sa mas magandang partido. Ang dapat kong gawin, ay pagbayarin kayong lahat. Jiangning,
Anong kabaliwan to? Sinabi na ng tiyuhin mo na ipapakilala ka sa iba, ano pa bang gusto mo? Tama. Yan ang lalaking pinapangarap ng lahat ng dalaga sa buong bayan, huwag kang maging walang utang na loob. HMP. Kung hindi ko lang alam ang kwento, maniniwala na sana ako. Ako, walang utang na loob. Tinanggap na ng mga magulang mo ang dote, pero ngayon na napilayan ang lalaki. Ayaw mo nang magpakasal. Haha, ayaw nyo pang isauli ang pera, tapos ako pa ang gusto niyong isalba kayo. Tao pa ba kayo? Paano mo nalaman? Hay, kinuha ang mana ko, inagaw ang lalaki ko, at gusto pa akong gawing kasangkapan para kumita ng pera, talagang 8 henerasyon ng kamalasan. Bakit ba ako napadpad sa inyong mga walang kwenta? May respeto ka pa ba sa aming mga nakatatanda? Sinasabi ko sa'yo, bukas darating ang pamilya ng mapapangasawa mo, huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Kung hindi, palalayasin kita. Ang bahay na ito ay pamana sa akin ng mga magulang ko, kung may aalis, kayo yun. Ay, ikaw na matandang hakluban. Diyos ko, Panginoon ko, bakit ako nagpalaki ng isang walang kwentang tulad mo? Ang ingay. Tumahimik kayo. Bibigyan ko kayo ng isang araw, mag-impake na kayo at lumayas. Huwag niyo akong piliting gumamit ng dahas. Ate Ning. Ate Ning, ayos ka lang ba? Narinig ng lahat na iniwanan ka sa kasal, gusto nilang lahat na pumunta sa pamilya Zhang para ipaghiganti ka. Sabihin mo sa lahat na maghintay muna sila, may plano ako. Anong plano? Plano kong magtayo ng sarili kong pabrika. Pagdating ng panahon, lahat sila ay kukunin kong magtrabaho doon para mawalan sila ng tauhan. Magaling ang pabrika ng pamilya Zhang ay dahil lang sa'yo kaya nakatayo. Nang umalis ka, lahat ay natakot na baka malugi ang pabrika. Sasabihin ko na sa lahat ngayon. Huwag kang magmadali. Kapag handa na ako, saka ko sasabihin. Sige, Ate Ning, susundin kita. Kailangan ko nang umalis bago pa ako mahuli. Baka magulo pa ang plano. Sa orihinal na kwento, hindi mabilang ang hirap na dinanas ng orihinal na may-ari ng katawan sa kamay ng mga magulang ni Zhang Jijia. Ipapakita ko sa inyo na hindi ako madaling kalabanin. HMP. Huwag matakot mamatay. Kung ayaw sumunod, labanan. Si Jijia at si Xiaotang, tiyak na magiging masaya sila kapag naayos na natin yang si Jiang Ning. Ipakasal na natin agad ang dalawang bata. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng danyos yang si Jiang Ning, isang talunan, hindi naman talaga nababagay kay Jijia. Hindi natin masisisi ang iba. Hahaha, oo nga, si Xiaotang at Jijia talaga ang para sa isa't isa. Hahaha, sila talaga ang pinakabagay. Ang haliparot at ang aso. Magpakailanman. Ang haliparot at ang aso. Magpakailanman. Ikaw, Jiang Ning, huwag kang masyadong sumosobra. Hintayin mong makasal kami ni Xiaotang, magiging pamilya pa rin tayo. Sinong pamilya mo? Huwag kang lumapit-lapit, ang dumi mo. Ate, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero kami ni Kuya Jijia, tunay kaming nagmamahalan. Kung papayag kang maging kami ni Kuya Jijia, handa akong maging alipin mo. Talaga. Huwag ka nang umasa. Ako na ang mahal ni Kuya Jijia ngayon. Hindi mo siya maaagaw. Haha, huwag kang mag-alala, mabuti kung kapatid ang basurang tulad niya, walang aagaw sa'yo. Payo ko sa inyong dalawa, magsama kayo hanggang sa huli. Ikaw. Anong karapatan mong umupo sa pangunahing upuan? Aayusin ko muna ang kwentes ko sa pamilya Zhang, bago tayo magtuos tabi dyan. Oh, ano na, mga ginoo at ginang? Paano nyo ako babayaran? Heto, P500, tanggapin mo. Bumili ka ng masasarap na pagkain at inumin, sapat na yan sa buong buhay mo. Pinasikat ng orihinal na may-ari ng katawan ang pagawaan ng muebles, na nagpayaman sa pamilya Zhang at naging kilalang pamilyang may 10,000. Ha! Sa huli, P500 lang. Magtipid kayo. 1,000 katumbas na yan ng isang taong sahod ng karaniwang manggagawa. Tita, sobra ka na.
Noong nahulog sila sa bundok habang kumukuha ng kahoy at malubhang na sugatan, ako ang nakakita at nagdala sa inyo sa ospital. Ako pa nga ang nag-abono sa bayarin sa ospital. Noon, hinawakan pa ng nanay mo ang kamay ko at sinabing, "Anak, malaki ang utang na loob namin sa inyo. Hindi namin ito mababayaran habang buhay." Tapos ngayon, tumahimik ka, sino ang pumilit sa iyong alagaan ako? Kusang loob mo yang ginawa. Matapos kayong masugatan, ako ang nagtrabaho, ako ang nag-asikaso ng mga order, ako ang namuno sa mga manggagawa. Lahat ng pera sa bahay na ito, hindi ba't ako ang kumita? Anong kinalaman nyo dyan? Sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mo, diretsuhin mo na, sige. Ngayon, tutuusin ko ng maigi ang utang na ito. Gagawin kong buo para sa inyo. 10,000, at tayo ay... Ano? 10,000. 10,000. Jiang Ning, nagnanakaw ka ba? Nagnanakaw, haha. Ang mga magulang mo, nagpapagaling, kailangan ng pera, di ba? Ikaw, nagpapakasaya sa labas, kailangan ng pera, di ba? Ako, isang babae, nag-aasikaso ng lahat, inaalagaan ng pamilya niyong puro gastos at walang kita, kailangan ng pera, di ba? Malaki ba ang hinihingi kong 10,000? At ikaw, ako, isang babae, binuhay kang sugar baby, anong karapatan mong magsalita laban sa akin? Sinong tinatawag mong sugar baby? Ate, paano mo nagagawang manakit ng tao? Diyos ko, kung bulag ka, magpatingin ka, sino ang unang nanakit. Hindi mo ba nakikita? Isa kang eskandalosa, bibigyan pa sana kita ng isang pagkakataon. Dahil hindi mo ito pinahalagahan, hiwalay, hiwalay, hiwalay na, bakit ka pa dada ng dada dyan? Maghiwalay na tayo, yan ang gusto ko, ibigay mo na sa akin ang 10,000 piso. Para matapos na tayo, okay. PWE, gusto mo pa ng pera? Akala mo hindi ko alam? Tinalikuran mo ang anak ko, nang babae ka, nakipagrelasyon ka sa isang pilay. Sinira mo ang pangalan ng pamilya Zhang ay. Kapitan, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan, inayos na namin ang kasal ni Jiang Ning sa iba, malapit nang dumating ang tao. Saan ako nagsinungaling? Hindi ako nagsisinungaling, nakita ko mismo siya kasama ang pilay niyang kalaguyo. At gusto pa niya akong saktan, ate, paano mo nagawa yan? Ang ginawa mo. Makatarungan ba kay Kuya Gigia? Makatarungan ba kina Tiyo at Tia? Makatarungan ba sa akin? Makatarungan ba sa mga magulang ko? Diyos ko po, nakakatawa talaga, matagal na kayong dalawang naglalandian, di ba? Tapos may gana ka pang pagsabihan ako. Tumigil na kayong lahat sa pag-aaway. Malapit nang dumating ang bisita, baka marinig pa tayo. At ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Anong pinagsasabi mo? Babaliin ang mga binti ko. Tama ba ang narinig ko? Ha ha ha. Dito na po yun, sabi ng mga taga-nayon, ang makakatagpo nyo daw sa blind date na ito ay isang napakabait na dalaga at nag-aral pa sa ibang bansa. Sigurado po ba kayong aatrasan nyo ang kasunduang ito? Sinabi ko na, wala akong interes sa ibang babae. Maliban sa kanya. Hindi mo lang makalimutan yung babaeng nakilala mo noong nakaraang araw, di ba? Sayang lang at ilang araw na ang lumipas, wala pa ring balita tungkol sa kanya. Yung babae noong araw na yun siya nga. Jiang Ning, nababaliw ka na ba? Maniwala ka't sa hindi, tatawag ako ng security para hulihin ka, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ibigay mo na sa akin yung 10,000 pagkalipas ng 2 araw, kahit 20,000 pa ang ibigay ninyo, titingnan ko pa kung tatanggapin ko. 20,000, managinip ka ng gising terror na tamang-tama ang pag-atres natin sa kasal na ito. Jiang Ning, wala akong pakialam sa iba. Mamaya, pagdating ng pamilya Wu, umayos ka ikaw din, huwag ka nang magdadaldal. Kung may magpapakasal, yang matandang asawa mo ang ipakasal mo, hoy, ikaw. Paano mo nasasabi ang ganyang walang galang na salita? Ano, ayaw mong sumunod? Halika, laban, halika, halika na. Dito ka pala nakatira. Bakit siya nandito? Ah, ikaw pala ang anak ng pamilya Wu, si Wu Lingchuan. HMP. Ang gustong makipagkasundo kay Xiaotang, siya pala ang gwapo sana, sayang, pilay naman.
Bagay na bagay sa hamak na babaeng yan ha. Ling Chuan, nagkaroon ng kaunting aberya. Hindi na may papakasal sa'yo ang anak ko. Dahil lang nakita ninyong nasaktan ako, di ba? Ayaw ko rin naman. Jiang Ning. Interesado ka bang magpakasal, ha? Ah. Kung iniisip mo ang binti ko ay, hindi. Medyo nabigla lang ako. Talagang isang hamak na babae. Kahit pilay, pinapatulan pa rin tita. Ang taong ito ang gustong manakit sa akin noon para kay Jiang Ning. Siya pala yun. Ate, matagal mo na palang nahanap ang iyong kaligayahan. Magsama na kayo ng pilay mong lalaki sa hirap habang buhay. Ang kaligayahan namin ni Kuya Gigya, ngayon palang nagsisimula. Walang anumang problema sa binti ko. Kung gusto mong magpakasal. SSH. Pakiusap, isaalang-alang mo ako. Hindi ba sabi mo naging pilay siya? Sabi ng lahat, pilay daw siya. Baka gumaling na siya, congrats sa'yo, Ling Chuan, ako akala pa naman ni Tio. Ay, mabuti naman kung ayos na kung gayon, ang kasal ninyo ni Xiaotang. Oh, Jiang Ning, napakatuso mo, ibig sabihin, matagal na kayong magkakilala para lang magkasama kayong dalawa. Pinadala mo ang anak ko sa ibang bansa, HMP. Kaya pala kusang loob kang naiwan para alagaan ang mga magulang ko. Ito pala ang inyong lihim na plano. Ate na hindi pagkakaunawaan. Ipaliwanag mo sa lahat na hindi mo sinasadyang agawin siya, bilis. Xiaotang, napakabait mo talaga. Ang mga taong tulad niya ay hindi karapat-dapat para sa iyo, mabuti na lang at si Xiaotang ang napangasawa ng pamilya natin. Hoy, kayo talaga ay parang mga palakang naglalabas ng maasim na bula, napakakapal ng mukha at walang hiya. Mabuti na lang at magkapamilya kayo. Huwag na kayong lumabas para mandiri sa iba, hoy. Sino pa ang gugusto sa isang taong tulad mo na may masamang bibig? Bayaran mo ang utang mo. O umalis ka na. Hindi lang bibig ko ang masama, pati kamay ko. Kung gusto mo ng pera ng pamilya namin, sa ibabaw ng bangkay ko. Matagal ka nang nagtatrabaho sa pabrika ng muebles, hindi ako naniniwalang hindi ka namurakot. Maghintay ka, kapag nahanap ko ang ebidensya, ipapakulong kita habang buhay. Sige, maghihintay ako, hanapin mo ang ebidensya, halika, ipapakulong kita habang buhay, halika, Zhao Quan. Ito pala ang taong pinaghirapang alagaan ng may-ari. Dahil sa pera, gusto niyang ay pakulong ang may-ari, nakakatawa talaga. At ikaw, pinagbabawalan ko kayong tumapak sa bahay ko. Kung hindi, itong Wallace ay walang mata. Baliw ka talaga. Ako lang ang natitira mong kamag-anak. Paano mo nagagawa ito sa amin, Jiang Ning? Huwag kang magsisi. Teka muna. Sa loob ng 1 linggo, ibalik ninyo ang bigay kaya sa kanila. Kung hindi, ipapakita ko sa inyo ang bagsik ng prinsesa ng pamaypay na bakal. Umalis na kayo. Ang bayaw ko, medyo matapang. Sa tingin ko, medyo interesante siya. Hoy. Ikaw, bakit mo gustong pakasalan ako? Hindi kaya love at first sight siya sa akin. Hay, itong nakamamatay kong alindog. Pinipilit na ako ng pamilya ko. Kailangan ko na ring magpakasal. Kung gusto mong magpakasal, pag-isipan mo ako. Ganoon pala. Pero sundalo siya at gwapo, mukhang hindi masama na pakasalan siya. Report. Sige, naiintindihan ko. May misyon ako ngayon, kailangan kong bumalik agad sa kampo. Sige, umalis ka na. Pag-isipan mong mabuti.
Sige. Ang sarap ng tulog ko. Sana may kasama akong 185 na gwapong may abs matulog. Mukhang maganda rin ang katawan ni Wo Lingchuan. Sana pumayag na ako kahapon. Hay, kalimutan mo na. Hindi siya kumakain ng isda. Gising na. Bakit ka nandito? Hindi mo nilak ang pinto mo. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi. Ang dahilan kung bakit ako naparito ay para tanungin ka. Napag-isipan mo na ba? Kung ayaw mong magpakasal sa akin, pumapayag ako. Ang ibig kong sabihin, pumapayag akong magpakasal sa iyo. Hay, isa pa rin akong dalagang walang karanasan. Nakakahiya namang sabihin ito bigla, Terna. Magpakasal na tayo ngayon. Tatlo, dalawa, isa. Nagpakasal ako nang hindi ko namamalayan. Kahit nagwapo siya. Nagpakasal lang siya para maiwasan ang panggigipit ng pamilya niya. Anong problema? Wala, bilang isang ordinaryong sundalo, siguro walang bahay na ibinigay sa iyo ang gobyerno. Baka gusto mong sa bahay ko na lang tumira. Sabihin ko kaya sa kanya na isa akong koronel. Mayroon na akong bahay, pero maraming muwebol sa bahay namin ang sinira ng tito ko. Isang kama na lang ang natira. Kaya baka kailangan nating magtabi matulog mamayang gabi. Pero bukas, maghahanap ako ng mag-aayos ng mga muebles. Hindi na ang ibig kong sabihin, hindi na kailangang maghanap ng iba, ako na ang mag-aayos. Kung ganoon, umuwi na tayo. Tara na. Sa loob ng 20 taon kong buhay, hindi ko pa naranasan ang ganitong eksena. Dapat ba akong magsalita? Para mabawasan ang awkwardness. Ang pagkakaisa ay lakas. Ang pagkakaisa ay lakas. O kaya, patayin natin ang ilaw. Hay, bibig ko, ikaw talaga ang aking ama, pakinggan mo nga yang sinasabi mo. Sige. Ah. Oh. Nasira na hay, 20 taong pagbabasa ng romance novels, nasayang lang. Bahala na. Manahimik ka na lang muna. Peste. Walang nagturo sa akin ng ganitong bagay. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Bilang lalaki, dapat ba akong mauna? Patay na hindi kaya iniisip niyang manyak ako. Ikaw ang unang gumalaw, ha? Kung ganoon, huwag mo akong sisisihin. Hindi, kailangan kong magpaliwanag. Mahal kita. Anong ginagawa nito? Tanga talaga ako. Hay nako, umayos ka nga, halikan mo, bakit hindi mo hinahalikan? Hay. Ang tandang ito. Ang bait. Ang ganda ng pakiramdam. Gusto mo. Magbihis ka na. Hindi ko akalain na mahiyain pala, lalabas na muna ako. Sige.
Diyos ko. Anong nangyayari? Nakakahiya. Paano ko pa siya haharapin? Ang lampa-lampa ko talaga. Kalimutan mo na. Kilala ka naman bilang Little Witch. Lalaki lang yan. Anong dapat ikatakot? Bahala na. SHH. Kainin mo na ang almusal. May gagawin pa ako sa kampo. Mauna na ako. Hawakan mo itong pera. Hindi man gaanong kalaki pero sapat na para sa ating dalawa ang daming pera. Hindi ko akalain na gwapo na, mayaman pa. Hindi na kailangan, kaya kung kumita ng sarili kong pera. Gusto mo na namang magtrabaho sa pabrika ng muebles ng mga zang. HMPH, asa sila kahit sa Huatay Street hindi na ako babalik. Magtatayo ako ng sarili kong pabrika. Kung gayon, mas lalo mong kailangan ng pera. Kunin mo. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. At saka, lahat ng allowance ko ay ibibigay ko sa iyo. Napaka-bossy, mas lalo ko siyang nagugustuhan. Bigla siyang naging napakabait sa akin. Tinatrato na ba niya ako bilang asawa niya? Hindi ko akalain na ganito kadali. Nakasara na ako ng ilang kontrata sa mga kasosyo. Ngayon, kailangan ko na lang ng mga manggagawa. At pwede nang magsimula ang pabrika. Isa talaga akong henyo sa negosyo. Bakit ka na parito, Master Ye? Isang bagay lang ang sadya ko rito ngayon. Naisipan kong magtayo ng sarili kong pabrika at gusto kong imbitahan si Kuya Zhao na magtrabaho sa akin. Sa totoo lang, isa na akong baldado. Siyempre, gusto kong magkaroon ng trabaho. Pero itong binti ko. Noong nasaktan si Old Zhang, ikaw ang nagbuhat sa kanya ng ilang kilometro para mailigtas ang kanyang binti. At binibigyan mo pa kami ng buwan ng tulong pinansyal sa ngalan ng pabrika. Malaki ang utang na loob namin sa iyo pero hindi kami pwedeng habang buhay na maging pabigat sa iyo ay, ate. Inimbitahan ko kayo. Dahil kailangan ko talaga ng mga bihasang manggagawa tulad ni Kuya Zhao ganito na lang. Kung papayag kayong sumama, dodoblehin ko ang sahod ninyo, pwede ba? Nako, sobra-sobra na yan Kuya Zhao, sumama ka na ituring mo na lang na tulong ito, sige na. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Ay, nako tumayo ka, Kuya Zhao ano ba yan? SHH. Magtrabaho kayong lahat ng maayos huwag maging tamad. Kapag nakita ko ulit, kakaltasan ko ang sahod ninyo. Ilang beses ko nang sinabi, Zhang boss, tawagin mo akong President Zhang. Ganyan na ang tawagan sa ibang bansa ngayon. Kayo lang na mga probinsya nung walang alam ang hindi makatanda-tanda. President Zhang, dati, ang sahod namin ay 100 kada buwan. Bakit ngayon naging 50 na lang? Oo nga. 6 kami sa pamilya na umaasa sa sahod ko. Kalahati na lang ang sahod namin ngayon, baka wala na kaming makain sa susunod na buwan. May gana pa kayong magtanong kung bakit binawasan ang sahod ninyo. Nagtrabaho ba kayo ng maayos? Hindi makakuha ng order ang pabrika kung hindi babawasan ang sahod ninyo. Paano mabubuhay ang pabrika? Kung nandito si Ate Ning, hindi niya babawasan ang sahod namin. Anong sinabi mo? Makinig kayong lahat. Walang Ning dito ngayon. Si Zhang Xiao Tao lang. Xiao Tao, anong nangyari sa'yo? Kuya Gigi, binyuli nila ako na pilitan ng pabrika na bawasan ang sahod nila. Pumunta ako rito para humingi ng tawad, pero hindi nila pinahalagahan. Ginamit pa nila ang bonus para inisin ako. Walang hiya talaga. Sa susunod na marinig namin na may babanggit kay Jiang Ning, sisibakin ko silang lahat. Salamat, Kuya Gigi. Hindi ka nagalit, mahal ko. May magandang balita ako sa'yo na hanap na ni Mama ang ebidensya ng pangungurakot ni Jiang Ning. Talaga bang nangurakot si Jiang Ning? Siyempre, papunta na ang mga security para arestuhin siya Tara. Punta na tayo sa security office para manood.
Tara, mga kasama punta tayo sa security office. Sobra na ang pamilya Zhang. Napakabuting asawa mo, pero ganyan pa rin ang trato nila sa'yo. Mga hayop talaga sila. Mabuti na lang at may nakakita sa tunay mong halaga at pinakasalan ka. Ano nga ulit ang pangalan niya? Woling Chuan ang pangalan niya, sundalo siya. At gwapo pa. Mabuti naman, mabuti naman. Mga kasama, ano po ito? Hinahanap namin si Jianing. May nakakita sa kanya sa bahay ninyo. Ako po iyon. May problema po ba? May nag-report na nangurakot ka ng pondo ng kumpanya. Sumama ka sa amin. Mga kasama, nagkakamali po kayo. Hinding-hindi magnanakaw si Jianing. Malalaman natin pagkatapos ng investigasyon kung nagnakaw siya o hindi. Sa ngayon, tulungan niyo muna akong maghanap. Naalala ko na. Sa kwento, may isang pagkakataon na napagbintangan ng bida pero buti na lang at malinis ang kanyang konsensya. Hindi talaga matututo ang pamilya Zhang hanggat hindi sila napapahamak. Dahil gusto nilang makipag-away sa akin. Magsisimula na ang palabas. Kuya Zhao, ate, kumain na po muna kayo. Sasama muna ako sa kanila. Sige, mag-ingat ka. Lao Zhao, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala muna. Yung sundalong sinabi ni Xiaoning na pinakasalan niya, ano nga ulit ang pangalan? Si Woling Chuan siguradong mas may magagawa siya kaysa sa atin. Tara, hanapin natin siya. Ngayon na. Siya nga, nagnakaw siya ng pera mula sa aming pabrika ng muebles, may record bawat buwan. Sa loob ng ilang taon, eksaktong 20,000 piso ang kabuuan siya nga. Ate, hindi ko akalain na ganyan kang tao, sobrang tiwala sa'yo ni na tito at tita na ipinagkatiwala sa'yo ang pabrika. Ikaw pala, Jianing, umamin ka na ngayon habang may panahon pa. Wala talaga kayong kwenta. Hindi pa nga tapos ang investigasyon, anong aaminin ko? Sa harap ng ebidensya, nagmamatigas ka pa rin. Kasama, sa tingin ko wala siyang balak magsisi. Iminumungkahi kung arestuhin na siya at ikulong. Ikaw ba ang mag-iimbestiga o ako? Ito ang security office, hindi ang pabrika ninyo. Jiang Ning, tatanungin kita. Sabi nila, sa loob ng 3 taon, kumuha ka ng 20,000 piso mula sa account ng pabrika, totoo ba ito? Totoo po. Narinig ninyo yun, umamin na siya, hahaha. Totoong kumuha ako ng 20,000 piso pero ang perang iyon. Ipinamahagi ko bilang tulong sa bawat pamilya ng manggagawang nasaktan sa trabaho. Sinungaling, bakit hindi ko alam yan? HMPH, syempre hindi ninyo alam, senyorito. Nasa ibang bansa kayo noon at nakikipagrelasyon sa iba. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano, wala kaming ganyang patakaran sa aming pamilya. Zhang Ning, may ebidensya ka ba? Syempre meron. Sa listahang ito, malinaw na nakatala ang 28 pamilya ng mga manggagawang nasaktan sa trabaho na tumanggap ng tulong. Nasaktan sila dahil sa trabaho, tapos basta nyo na lang silang paaalisin. Mga hayop talaga kayo. Sinong tinatawag mong hayop, hoy? Kinikilala nyo ba ang nakasulat dito? Hindi ko kinikilala. Sinong nakakaalam kung imbento niya lang yan? Sa tingin ko, sinisiraan niya lang ako. Jianing. Maaari mo bang papuntahin ang mga tao sa listahan para magpatotoo para sa'yo? Syempre hahanapin ko sila ngayon. Ang ilan sa mga manggagawa sa listahang ito ay nakatira ng 10-10 kilometro ang layo. Ate, hindi mo ba sinusubukang tumakas? Tama, Chief, hindi natin siya dapat payagang umalis. Jiang Ning, itigil mo na ang kalokohan mo, umamin ka na lang. Jiang Ning, mananatili ka muna dito sa security office, makakaalis ka lang kapag napatunayan mong inosente ka sa tulong ng mga testigo. HMPH, akala mo kung sino ka. Kapag ginalit nyo ako, malilintikan kayo. Hintayin nyo lang paglabas ko, makikita nyo. Pwede akong magpatotoo para kay Ate Lin. Lahat kami pwedeng magpatotoo. Kami rin pwedeng magpatotoo.
Chief, lahat kami ay manggagawa sa pabrika ng muebles ng pamilya Zhang. Pwede kaming lahat magpatotoo para kay Jiang Ning hindi pwede. Teka. Ang mga manggagawang ito ay malapit sa atin kanina pa nga sa daan sinabi nila. Na kahit ano paman, gagawin nila ang lahat para sa atin. Wala kaming sinabing ganyan. Aba, nagkaisa pa kayo para magsinungaling. Maghanda na kayong makulong. Hahahahay, maghanda ka ng umamin. Tama yan, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Huwag ka nang mag-imbento ng tulong pinansyal. Isang grupo ng mga walang silbi na saktan dahil sa sariling kapabayaan. Tanga lang ang tutulong sa kanila. Hoy, anong ginagawa mo? Ikaw ang dapat umamin sa lola mong si Cao Guiying. Ang dahilan kung bakit ka nakakapagsuot ng ginto at pilak ngayon, ay dahil sa mga manggagawang ito na nagpapakahirap para sa iyo. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Balak ko sanang kawan ka. Pero mukhang hindi na kailangan. Sa loob ng 1 linggo, sisiguraduhin kong malulugi ang pabrika ng muebles ng pamilya Zhang. Sige. Manahimik kayong lahat. Sino man ang magingay pa. Kakaltasan ko ang sahod. Anong Chen Liang? Nananaginip ka pa rin ba? Mas mabuti pang maghanap ka muna ng magpapatotoo para sa iyo para makalabas ka dito. Ako ang magpapatotoo para sa kanya. Bakit ka na pa rito? Sila ang naghanap sa akin. Sinabi nilang dinala ka ng mga security. Salamat. Jiang Yang, kasal na tayo. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Sige, naintindihan ko na ang lahat. Ako na ang bahala sa lahat. Ito na ang pangalawang beses na prinotektahan niya ako. Ang sarap sa pakiramdam na ligtas ako sa tabi niya. Nandito ang pirma ng lahat ng pamilyang tumanggap ng tulong. Wow, ang galing mo talaga haha. Sa maikling panahon, nakakuha ka ng ganito karaming pera. Oo nga, Chief. Ang pinakamalayong tao sa listahan ay 10-10 kilometro ang layo at 28 silang lahat. Paano niya nagawa iyon? Peke siguro ang pirma na iyan peke. Siguradong peke yan. Sinungaling lahat ng pirma dyan ay personal naming pinapirmahan ni Xiao Chuan sa bawat bahay. Para makahabol sa oras, muntik na kaming maaksidente ng ilang beses tapos sasabihin mong peke. Isinugol niya ang buhay niya para tulungan ako. Inapatunayan ko ang katotohanan ng listahang ito. HMPH. Sino ka para magpatunay? Sino ka ba? Akala mo matatakot mo kami sa isang ID lang. Hindi ka matatakot ng security chief. Kayo po si. Magandang araw, Colonel. Colonel, siya pala ay isang colonel. Talagang nakapag-asawa si Shaolin ng isang colonel, ang galing haha. Imposible hindi siya pwedeng maging colonel kung colonel siya. Bakit niya papansinin si Jiang Ning? HMPH. Imposible si Jiang Ning ay isang probinsya ng walang modo, hindi siya karapat-dapat sa isang colonel. Chief, tingnan ninyong mabuti, baka naloloko lang kayo. Totoo ang ID na ito. Siya nga si Colonel Wu. Xiao Tang, huwag kang matakot. Proprotektahan kita. Bakit? Ako dapat ang napangasawa ni Wu Lingchuan, si Jing Yi. Bakit laging mas maganda ang nakukuha mo kaysa sa akin? Talaga palang colonel siya. Kung ganoon, magiging asawa ako ng colonel. Bapo, mayaman, at colonel pa ang saya haha. Miss Yang. Kumpleto na ang ebidensya at mga testigo, pwede na po kayong umalis. Hindi. Hindi ba sila paparusahan sa ganito kalaking gulo na ginawa nila? Sila. Wala naman silang nagawang malubhang pinsala, kaya hindi ko rin sila basta-basta mapaparusahan. Hayaan mo na lang silang humingi ng tawad sa iyo, okay lang ba? Hoy, Xiaoming. Magkapamilya naman tayo, hihingi na ako ng tawad sa iyo, tita. Kalimutan na natin ito, pwede ba?
Tawad. Ate, hindi ko sinasadyang pagkamalan ka. Gusto niyong humingi ng tawad. Hindi ako madaling kausap. Saan ka pupunta, Jianing? Maghintay kayo sa magandang palabas. Kuya Lingchuan, hindi po talaga sinasadya kanina. Nako, tatalon si Jiang Ning sa gusali. Nako, tatalon si Jiang Ning sa gusali. Kuya Yasheng. Salute. San Niu, bumaba ka na dyan, huwag kang gagawa ng kalokohan, ayoko nang mabuhay sa loob ng 20 taon. Palagi akong naging tapat, pero ngayon, pinagbibintangan akong nagnakaw. Ano pang silbi ng buhay ko? Kasama, naimbestigahan na namin wala kang kinalaman dito, pwede naming linawin ang pangalan mo. Anong silbi ng paglilinaw ninyo? Ang mabuting balita, hindi kumakalat, ang masamang balita, mabilis kumalat. Ngayon, siguradong iniisip ng lahat sa 10 nayon at 8 baryo na magnanakaw si Jiang Ning. Sa mamuhay na pinagtitinginan, mas mabuti pang tumalon na lang ako at mamatay, hoy, huwag kang tatalon. Aking mahal na apo, kung tatalon ka, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Sabihin mo, ano ang kailangan mong gawin para bumaba ka dyan? Kung gusto ninyong bumaba ako, pwede. Kailangan ninyong mag-arkila ng banda ng tambol. Sa harap ng mga tao sa 10 nayon at 8 baryo, tumugtog sila at ipahayag sa buong mundo na inosente si Jiang Ning. Na ako ay pinagbintangan lamang, hoy, hindi pwede yan. Jiang Ning, may pangalan din ng pamilya Zhang, huwag mong asahan na gagawin ko ang ganyang bagay. Chief, narinig ninyo naman. Mas mabuti pang tumalon na lang ako at mamatay. Teka. Ganitong oras pa ba? Buhay na ang nakataya, iniisip mo pa rin ang reputasyon mo. Kasalanan mo naman talaga ito. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Hoy, Ginoo, pumapayag ako, aayusin ko agad ang banda, hahayaan ko sila na humingi ng tawad sa'yo sa harap ng lahat. Baba na. Talaga, totoo, ipinapangako ko sa ngalan ng security chief, baba na. Dahan-dahan. Yep. Pakibantayan po sila, Chief. Baka may mga taong magtangkang mandaya. Masama ang pakiramdam ko, kaya mauuna na akong umuwi. Sige, mag-ingat kayo. Mahal, Tara na. Ang galing umarte, tumalon mula sa bubong pero hindi man lang natinag. Tapos sasabihing masama ang pakiramdam, HMPH. Hindi ba't nagpapakitang gilas lang siya sa akin? Isang simpleng pakipot na gimmick. Jiang Ning. Maghintay ka lang. Lao Jiao, tulungan mo akong pindutin ito, bilis. Kasalanan lahat ito ng bruhang si Jiang Ning. Labis niya akong ipinahiya, tandaan mo, maghihiganti ako balang araw. Hindi kaya dapat nating kinalaban si Jiang Ning. Nitong mga nakaraang araw, palala ng palala ang sitwasyon ng pabrika. Itinayo nating dalawa ang pabrikang ito, hindi ako naniniwala na wala si Jiang Ning. Malulugi na ang pabrika. Tama, tayo masyado ninyong pinapahalagahan si Jiang Ning, ang alam lang niya ay gamitin ang pera ng pabrika natin. Para suyuin ang mga manggagawa, kung wala siya, mas malaki pa ang kikitain ng pabrika natin. Pero mula nang paalisin natin si Jiang Ning, paunti ng paunti ang mga order ng pabrika. Ang kita natin kamakailan ay hindi man lang umabot sa 1/10 ng dati. Hindi kaya dapat nating binawi ang pagpapawalang bisa ng kasal kay Jiang Ning. Hoy, Zhang Yufu, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang anak mo ang nagpumilit na makipaghiwalay para lang makasama ang anak ko ngayon, sinisisi mo pa ang anak ko, inay. Tito, tita, nagkakamali po kayo ng pagkakaintindi sa tatay ko, hindi po iyon ang ibig niyang sabihin. Maraming gustong magpakasal sa anak ko. Hindi namin kayo kailangan, halika. Sumama ka kay itay, uwi na tayo. Hoy, Xiaotang. Xiaotang, hepe nga ba talaga ng regiment si Wo Lingchuan? Maging ang hepe ng security department ay magalang sa kanya, paanong magiging peke iyon?
Sayang. Kung sana'y nakapag-asawa tayo sa pamilya Wow. Nakakainis talaga si Zhang Jijia at ang mga walang kwenta niyang magulang hindi man lang nila matalo si Jiang Ning. Tapos ako pa ang sinisisi nila. Nabulag talaga ako noon, inisip ko pang magpakasal sa pamilya nila. Si Jiang Ning pa ang nakinabang. Kung ako ang nagpakasal kay Wo Lingchuan, siguradong napakaganda na ng buhay ko ngayon. Xiao Tang, gusto mo ba talagang magpakasal kay Wo Lingchuan? Inay, ano pa ang silbi niyan ngayon? Kasal na sila ni Jiang Ning. Hindi mo pa ba alam? Nagpakasal lang si Wo Lingchuan at Jiang Ning. Para matigil na ang pamimilit ng pamilya niya. Kung magagawa mo silang paghiwalayin. Pero nakatakda na ang kasal namin ni Kuya Jijia. Tama ba itong gagawin natin? Hindi naman kita sinasabihang hiwalayan mo siya ngayon din. Pwede mong subukang akitin muna si Wo Lingchuan. Kapag sigurado na ang relasyon ninyo. Saka mo iwanan ng hanggal na si Zhang Jijia. Jiang Ning. Ang gusto ko, kailangan kong makuha. Salamat sa iyo ngayon, ha? Salamat. Sa susunod na mangyari ito, sabihan mo ako kaagad para matulungan kita. Ang swerte ko namang makapag-asawa ng lalaking nagbibigay ng ganitong kapanatagan. Gabi na, maghugas ka na at matulog, aalis na muna ako. Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa naayos ang kama, iisa lang ang kama, natatakot akong. Buwisit na lalaki. Nangyari na ang nangyari, kailangan ko pa bang kalimutan ng hiya para pigilan kang umalis? Tayo. Tabi ulit tayong matulog. Gusto kong marinig na tinatawag mo akong asawa ko. Para lang marinig ng iba yun, huwag mong seryosohin. Ganoon pala. Hoy. Hindi ba't nagpakasal ka sa akin para lang pagbigyan ng pamilya mo? Bakit, mahal mo na ba ako? Mahal na nga kita. Tayo. Paano ko ipapaliwanag sa kanya? Hindi ako tagamundong ito, baka isang araw, bigla na lang akong bumalik sa pinanggalingan ko. Pwede bang pag-usapan natin ito sa ibang araw? Matutulog ba tayo o hindi? Magkano? Isang lumang pag-ibig, laging nasa puso nako. Ang aga-aga, saan kaya nagpunta si Wo Lingchuan? Hindi ba't sinabi ko sa iyong bawal kang pumunta sa bahay ko? Bakit, ang aga-aga gusto mo na akong mag-ehersisyo? Jiang Ning. Hindi naman ikaw ang pinunta ko rito, huwag kang gagawa ng gulo, ha? Anong ginagawa ninyo? Kuya Lingchuan, tulong. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang akong sinaktan ni ate, natatakot ako. Kaya pala, si Wo Lingchuan na ang puntirya, ang galing umarte, pwede nang manalo ng Oscar sa hinaharap. Mahuhulog kaya si Wo Lingchuan sa kanya? Xiao Tang, naniniwala ako kay Jiang Ning, hindi kanya basta-bastang gagawan ng masama. Isa pa, asawa ako ng ate mo. Sana'y igalang mo ang sarili mo. Ayusin ang kama. Ah, sige, tero na. Bakit kailangang ayusin ang kama? Anong ginawa ninyo? Ha? Mag-asawa kami, ano pa bang pwedeng gawin? Siyempre, yung ganoong bagay. Ikaw naman, Lingchuan, hindi ka talaga marunong mag-ingat. Pati kama, nasira mo na ko, kawawa naman itong maliit kong baywang, sobrang sakit tuloy. Tara na, mahal, ayusin na natin ang kama. Aha.
Ah, naayos na. Ang bilis naman maayos. Kung ganoon, hindi na kami pwedeng matulog ng magkatabi. Sinadya kong hindi ayusin ng tuluyan ang kama. Sana hindi niya mahalata. You. Ay, hindi pa pala naayos ang kama. Baka naman ngayong gabi, pwede pa rin tayong magtabi sige. Hepe, may mahalagang misyon. Nag-away ba kayo? Ang sama naman ng tiyempo ng batang ito. Pagbalik mo, 5 kilometrong bigat ang babuhatin mo. Bakit? 10 kilometro. Hindi 20 kilometro hindi. Hipag nako, sige na, nagbibiro lang siya. Ah, hindi ba't may mahalaga kang misyon? Salamat, hipag. Kailangan ng regiment ng mga kasangkapang gawa sa solid wood. Kaya mo bang gawin? Naalala ko sa orihinal na kwento, malaki ang kinita ng pamilya Zhang sa proyektong ito. Hindi ko akalaing sa akin mapupunta sige, ako na ang bahala. Ipagkatiwala mo sa akin, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita ipapahiya, sige. Nga pala, itong mahalagang misyon na ito ay karaniwang kailangang ilihim kaya sa pag-alis kong ito. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Kailangan mong alagaan ang sarili mo, ha? Aalis na ako. Kailangan ng malaking pera para makapagsimula. Itong konting pera ko. Kahit pagsamahin pa namin ang mga ipon niya, hindi pa rin sapat. Mukhang kailangan kong maningil ng utang sa pamilya Zhang. Nakakainis. Oh, Tito Zhang, bakit ang laki ng galit mo? Xiaoning, ang lakas ng loob mong bumalik sa bahay ko. Umalis ka dito. Akala mo ba gusto kong pumunta dito? Ibigay mo na ang pera sa akin. Aalis din ako kagad. Hoy dahil sa'yo, naghirap ang pamilya namin hindi ka pa namin sinisingil, tapos ikaw pa ang may ganang maningil ng pera. Sabihin mo, ginamit mo ba ang koneksyon ni Wo Lingchuan para agawin ang sa amin? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Hindi mo maintindihan. Ang mga muebles para sa militar, dapat sa pamilya Zhang ang proyektong iyon. Pero sinabi sa akin ngayon na ipinasa ni Hepe Wo ang order na iyon sa iba. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang iba na iyon, di ba? Jiang Ning, ang galing mo. Ate, alam ko. Galit ka pa rin dahil inagaw ko sa'yo si Kuya Jijia. Pero naging mabait sa'yo sina tito at tita, paano mo nagagawa ito sa kanila? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ang isang tulad ni Zhang Jijia. Walang aagaw sa kanya. Huwag mo siyang idikit sa akin, pwede ba? Nandidiri ako tungkol naman sa proyektong iyon. Kung sino ang may kakayahan, siya ang gagawa. Kung kaya ninyo, matulog din kayo kasama si Wo Lingchuan, di ba? Ikaw ang pumunta. O kaya ikaw, oo nga pala. Gusto mo ngang pumunta, pero hindi ka naman niya type. Papatayin kita. Huwag kang magpadalos-dalos, Jijia huwag. Wala pa akong ginagawa kanina. Hindi mo kasalanan ito. Ikaw na buwisit ka, Jiang Ning. Jiang Ning, hindi ka welcome dito umalis ka ngayon din. Umalis ka iisa lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Para sabihin sa'yo, 30,000 at kalimutan na natin ang lahat. Managinip ka. 3 araw dalhin ninyo kaagad ang pera, at bibigyan ko pa kayo ng kaunting parte sa pabrika ng muebles ng pamilya Zhang. Ito na ang huli ninyong pagkakataon. Jiang Ning. Sobra ka na. Lao Zhang, ano nang gagawin natin ngayon? Umalis na ang mga manggagawa, wala na rin ang platform. Pati ang huling pag-asa nating makabangon, inagaw pa. Kung hindi mo ako hahayaang mabuhay ng maayos, hindi rin kita hahayaang mabuhay ng maayos. Inaabuso ni Wo Lingchuan ang kanyang kapangyarihan para sa sariling kapakanan.
Kung isusumbong natin siya sa itaas. Tama, siguradong patay sila ngayon. HMPH Itay, sasama ako. Gusto kong makita si Jiang Ning. Lumuhad. Hindi agad ibibigay ng pamilya Xiang ang pera. Kung maantala ang proyekto, mapapahiya si Ling Chuan. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan para makakuha ng pera. Naalala ko, parang maraming beses nang nakipag-ugnayan ng orihinal na may-ari sa kumpanyang ito. Kung ganoon, dapat maganda ang relasyon niya kay Lolo Gu. Baka pwedeng humiram sa kanya ng pera. Igil, alam mo ba kung anong lugar ito para basta ka nalang pumasok? Kaibigan ako ni Lolo Gu ninyo, may kailangan lang ako sa kanya. Nasa ibang bansa si Lolo Gu, si Young Master Gu na ang namamahala dito ngayon. Noon ba, mukhang kailangan ko talagang mag-isip ng ibang paraan. Ngayong gabi na ang hapunan kasama ang dayuhang kliyente, pero hanggang ngayon wala ka pa ring nahahanap na tagasalin. Ano bang silbi mo? Hoy, Young Master Gu. Kaya kong magsalin. Kaya kong gawin. Papuntahin siya dito, opo. Hi, Young Master Gu, ako si Jiang Ning, kumusta ka? Ikaw pala si Jiang Ning na madalas makipag-ugnayan sa kumpanya namin. Madalas kang ikwento ng lolo ko. Magaling ka sa Ingles. Siyempre, sa panahong ito, walang makakatalo sa akin sa buong bansa pagdating sa Ingles. Magaling. Ganito, ngayong gabi may hapunan ako kasama ang isang dayuhang kliyente, ikaw ang maging tagasalin ko. Sabihin mo lang kung anong kondisyon mo. 1,000. Bibigyan kita ng 5,000. Makakagawa na ako ng ilang batch ng mowables niyan. Deal. Salamat, Young Master Gu, sa paghatid sa akin pauwi ngayong gabi. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, kung hindi dahil sa iyo, baka nawalan ako ng mahigit 100,000 ngayon. Ito yung pinag-usapan natin. Nako, salamat, Young Master Gu. Sa susunod na may ganitong pagkakataon, isipin mo ako, ha? Alam ko ang mga wika ng Japan, France, Germany, Amerika, at Korea. Magaling. Sa mga susunod na araw, may pakikipag-usap ako sa isang Hapones na negosyante, ikaw ang maging tagasalin ko. Ang presyo. Katulad ng ngayon, okay ba? Cool, walang problema. Aalis na ako. Sige. HMPH. Jiang Ning, sa wakas, nahuli rin kita, tingnan natin kung ipagtatanggol ka pa ni Wo Ling Chuan. Sino ang nagsabing pumasok ka? Ling Chuan, kailan ka pa bumalik? Jiang Ning. Halika rito, may sasabihin ako sa'yo. May gusto akong itanong sa'yo. Mahuhulog din kaya si Wo Ling Chuan tulad ni Zhang Jijia? Jiang Ning. Akala ko pa naman kung sino kang Santa Sentita. Pumatol ka rin pala sa ibang lalaki. Hintayin mong hiwalayan ka ni Kuya Ling Chuan. Ang lalaki si Young Master Gu, kaya ang tinutukoy niya. Bakit mo ginawa yon? Ako. Kuya Ling Chuan, huwag mo sanang sisihin si ate. Kasalanan ko ang lahat. Kung may dapat sisihin, ako na lang. Sige, tama na, huwag ka nang magsalita. Kung magpapatuloy ka pa, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Dahil sa akin kaya naghanap ng trabaho si ate. Kaya siya napilitang kumapit sa ibang lalaki para sa pera. Oh, sarap. HMPH Jiang Ning, ang lakas ng loob mong tumakbo. Haha, masyado siyang maingay, hindi ko na natiis. Kung maglalakas loob ka pang sirain ang relasyon namin ni Ling Chuan.
Hindi ako mag-aatubiling bigyan ka pa ng isa pang sampal. Kuya Ling Chuan, hindi ko intensyon na sirain ang relasyon ninyo, sinasabi ko lang ito para sa kapakanan mo. Ang problema ng pamilya namin ay hindi kailangan ng tagalabas. Haha, mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi mo ba nararamdaman na sobra ka na? Umalis ka na at huwag ka nang babalik sa bahay ko. Kuya Ling Chuan. Oh, galit ka ba sa akin? Hindi. Sinasabi mong hindi, pero ang haba ng mukha mo, hay nako. Sige na, trabaho lang ang ugnayan namin ni Young Master Go. Nagsasalin lang ako para sa kanya, wala talagang iba. Totoo talaga. Isinusumpa ko sa bandila ng bansa. Hindi mo naman kailangang magpakahirap ng ganito, may pera ako. Alam kong may pera ka. Pero gusto ko ring matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Sige, pero siguraduhin mong hindi ka mapapagod kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Ayokong makita na ang babaeng mahal ko ay may problema. At sa ibang lalaki pa humihingi ng tulong. Alam ko na. Hepe, may utos ang nakatataas. Anong nangyayari dito? Dapat 50 kilometro ang ipabuhat sa kanya. Hepe, hipag, ang galing ninyong maglaro, ha, sige na, kung may gagawin ka, unahin mo na muna. Samahan kita mamayang gabi. Array, aalis na ako, hipag hoy. Imbestigahan mo ang isang taong nagngangalang Go Senador. Opo, si Jiang Ning ay akin, walang sino mang pwedeng umagaw sa kanya. Hoy, umalis na si Wo Lingchuan, bakit ka pa nandito? Jiang Ning, sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong maging kampante, alam ko ng peke lang ang kasal ninyo ni Wo Lingchuan. Wala kayong nararamdaman para sa isa't isa. Lantaran kang nagpapakita ng interes kay Wo Lingchuan, hindi ka ba natatakot na malaman ni Zhang Jijia? Hindi niya malalaman, hoy, isusumbong mo ba ako? Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan niya, ikaw o ako. Hay, wala akong panahon para sa mga ganyang bagay, gawin mo kung anong gusto mo. Sige, kung gusto mong hintayin ang pagbabalik ni Wo Lingchuan, pwede naman, sakto, kailangan din namin ng asong tagabantay. Hoy, sinong tinatawag mong aso? Kung sinong mapaikan, siya yun. Sakto, may lakad pa ako. Bantayan mo ang bahay, ha? Ikaw. Hindi, kailangan ko siyang sundan. Kung makakakuha ako ng ebidensya na niloloko ni Jiang Ning si Wo Lingchuan, hindi ako naniniwalang tatakbo pa si Wo Lingchuan. Xiao Niu, nandito na ako. Maligayang pagdating sa China. Arigato, gamsahamnida. Halika, halika, halika. Halika, halika. Halika. Ang negosyong ilang beses nang sinubukang isara pero hindi nagtagumpay. Isang beses lang niya nakuha. Jiang Ning, gaano karami pang sorpresa ang maibibigay mo sa akin? Jiang Ning, hindi ko akalaing ang galing mo pala ngayon, ha, syempre. Ako si Jiang Ning, kahit sa dekada 2080, sabihin ko sa'yo. Ako pa rin ang bida, haha. Sige, lasing ka na, ihahatid na kita pa uwi. Hindi, hindi ako lasing. Kaya kung umuwi mag-isa talaga. Haha, dahan-dahan. Sinasabi mo pang hindi ka lasing. Ayos ka lang. Watch a book. Bitawan mo ang kamay niya. Kundi, puputulin ko yan, Imposible.
Asawa ko. Sinundo mo pala ako. Gu Senador. Alam na alam ko ang tungkol sa'yo kung ayaw mong makulong. Layuan mo ang asawa ko. Hindi ba natin sila pipigilan? Anong pipigilan? Kasal na yan. Hindi ko akalain na ang unang babaeng mamahalin ni Hao Kusen ay kasal na pala. Nakikipag-inuman ka sa ibang lalaki at naglalasing ng ganito. Samantalang kaninang umaga lang, nag-usap tayo. Jiang Ning, mahal mo ba ako o hindi? Nako, ang pinakamamahal ko ay ang kama ko. Hey, gaano karaming kabataan? Gising ka na lasing ako kagabi. Wala naman akong nasabing kung ano-ano, di ba? Wala ka talagang maalala. Ang naaalala ko lang ay binuhat mo ako pabalik, inihiga sa kama, tapos tayo. Anong ginawa natin? Sa tingin mo, anong ginawa natin? Hoy! Anong ginagawa mo? Lasing ka kagabi, nakalimutan mo ang nangyari. Kaya ngayon, aalalahanan natin. Hoy, tanghaling tapat ngayon, paano kung marinig tayo ng iba? Marinig man nila, ano ngayon? Legal tayong mag-asawa. Anong kinatatakot mo? Halika na hoy, hindi pwede huwag bitawan mo ako huwag-huwag. Saan ka pupunta? May training sa regiment kailangan ko nang umalis. Huwag kang magmadali, isama mo ako. Asawa ko. Ang mga mowables na kailangan ninyo, ay deliver na ngayon. Ito ang unang batch ng produkto mula sa aming Jiangling Furniture Factory syempre, kailangan kong personal na nandoon. At gusto kong sabihin sa lahat. Itatapon ko ang pamilya Zhang palabas ng industriya ng mowables. Ate. Bibigyan kita ng. Anong ginagawa mo dito? Kuya Ling Chuan. Alam kong nasasaktan ka ngayon. Napakabuti mo kay Jiang Ning. Pero hindi niya yun pinapahalagahan at nakikipaglandian pa sa lalaking tulad ni Gu Senador. Xiao Tang. Nagpapasalamat ako sa sinabi mo tungkol kay Jiang Ning kagabi. Pero pakiusap, huwag kang gumawa ng kwento. Kuya Ling Chuan, bakit naniniwala ka pa rin sa mga kasinungalingan ni Jiang Ning? Nakita ko mismo na magkasama sila ni Gu Senador. Ang isang maruming babaeng tulad niya ay hindi karapat-dapat sa iyo ang utak ko ang nilikha para sa iyo. Tama. Kasama Jiang Xiaotang, pakiusap, igalang mo ang iyong sarili. Kuya Ling Chuan, mula noong una kitang makita, minahal na kita. Wala kaming ginawang anuman ni Zhang Jijia. Kung handa kang hiwalayan si Jiang Ning, handa akong makasama ka. Tama na. Pakiusap, huwag mo na akong hahanapin. Kuya Ling Chuan. Kuya Ling Chuan. Bakit? Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magpanggap na nakakainis, di sana nagkaroon na ako ng pagkakataon. Presidente Lee, si Jiang Dan ay may nag-report. Anong report? Ini-report ka nila sa pag-abuso sa kapangyarihan. Para bigyan si Jiang Ning ng mga benepisyo sa negosyo para sa pansariling kapakanan. Ang lahat ng ito ay dahil kay Jiang Ning. Kuya Mingcheng. Sa'yo, siya ay isang salot. Binabalaan kita. Si Jiang Ning ang asawa ko. Maaari ka nang umalis mga tauhan. Anong ginagawa mo? Dalhin niyo siya sa baba. Ikaw. Bitawan niyo ako, hindi ka pwedeng umalis. Bitawan. Sirain si Jiang Ning.
Tanging sa pagsira kay Jiang Ning, hindi na magiging hadlang si Kuya Ling Chuan. Wow Ling Chuan. Pinilit mo ako rito. Yung babae kanina, parang may gusto sa'yo. Kung malaman to ni Hipag. Gusto mo na naman bang bumaba? Hindi. Ay, mali ko, pasensya na. Pwede na ba? Ngayon din. Pumunta ka at kolektahin ang lahat ng mga materyales ng produksyon ng mga pabrika ng muebles sa syudad. Ayusin mo at dalhin mo dito. Ito ay tungkol sa kaligtasan namin ni Jiang Ning. Kailangang magmadali, opo. Sabihin na natin, ang kalidad ng mga muebles ni Jiang Ning ay talagang maganda. Hindi ba tayo ang nagsanay sa kanila? Pero naging mga walang utang na loob na nagnanakaw ng ating negosyo. Itay, inay, huwag kayong mag-alala, si Wo Ling Shuang ay malapit nang matanggal sa pwesto dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan. Kapag natanggal na siya sa pwesto, wala na siyang susuportahan at madali na natin siyang kontrolin. Oy, kuya, napasyal ka dito. Bakit? Balak mo bang manggulo para hindi ako makapag-deliver ng mga produkto? Jianing, huwag kang masyadong magdiwang mamaya, ikaw naman ang iiyak. Anong ibig mong sabihin, Jiang Ning? Akala mo ba dahil may Wo Ling Chuan kang backer, pwede ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, sinabi na namin sa kanyang superior ang tungkol sa paggamit niya ng koneksyon para sa'yo. Malamang ngayon, dinakip na siya. Ano? Hindi ba't kayo ang pumilit sa kanya? Kinuha ninyo ang aming mga manggagawa, inagaw ang aming negosyo. Ito ang kahihinatnan ng pagkalaban sa amin. Huwag kang mag-alala, Ning, kapag kayo ni Wo Ling Chuan ay nasa kulungan na, ang mga manggagawa mo. Kukunin ko sila, pero huwag siyang umasa na makakakuha pa ng kahit isang sentimo mula sa pamilya Zhang. Hindi ito ang oras para makipagtalo sa kanila, kailangan kong hanapin agad ang superior ni Ling Chuan. Hindi pwedeng madamay si Ling Chuan dahil sa akin. Hoy, ano? Gusto mo pang magsumbong? Huwag kang umasa, hintayin mo na lang na arestuhin ka ng security department. Matagal na yata akong hindi nagpapakita ng galit sa inyo, ano? Ha, hoy, subukan mong gumalaw, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang gagawa ng gulo. Darating na ang security department, huwag kang gagawa ng gulo. Sige, hihintayin ko sila bago sila dumating. Uunahin kong basagin ang mga ulo ninyo. Pumunta. Wala kang problema. Tinakat mo ako, akala mo ano? Akala mo inaresto ako? Ako, si Wo Ling Chuan, ay laging kumikilos ng legal at makatwiran. Pagdating ng superior, natural na ipapaliwanag ko sa kanya. Ha, akala ko'y mayroon kang pambihirang kapangyarihan, hindi pa pala dumarating ang iyong superior. Ha, kapag dumating na ang superior, siguradong matatanggal ka sa pwesto, HMPH. Hindi lang matatanggal sa pwesto, makukulong pa, HMPH, Lola, kung hindi ko kayo bubugbugin ngayon hanggang mamula ang mga pisngi ninyo. Hindi nyo malalaman kung para kanino ako nagagalit, tama? Huwag nyo akong pigilan, kung hindi ko sila bubugbugin ngayon, hindi mawawala ang galit ko, Hipag ko. Hipag, huwag ka nang mag-iskandalo, nandyan na ang hepe. Wo Ling Chuan. Labis akong nadismaya sa'yo. Labis mo akong binaygo. Jiang Ye, Wo Ling Chuan. Ito ang resulta ng pagkalaban mo sa akin. Hindi ko inaasahan na isang araw ay makakatanggap ako ng isang formal na reklamo mula sa iyo, Wo Ling Chuan. Inirereklamo ka sa pag-abuso sa tungkulin at kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Ano ang masasabi ko sa'yo? Pakiusap, Hepe, pagsabihan niyo po siya. Hepe, inamin na niya ang kasalanan, maaari na po bang ipahayag ang parusa? Opo, Hepe, ako po ang sumulat ng liham ng reklamo. Siya, si Wo Ling Chuan, ay nag-abuso sa kanyang kapangyarihan sa dami ng mga pagawaan ng muebles sa buong lungsod. Tanging sa asawa niya lang siya kumuha, hindi ba't ito ay para sa pansariling yaman?
Oo, 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 hepe lahat kami ay pwedeng tumstigo hoy, lahat kami ay pwedeng tumstigo. Sanggol. Kayong mga baby talaga naiinggit lang kayo, kaya naiinggit. Isa-isa kayong nagsisinungaling at nag-iimbento ng mga kwento. Sige, ngayon, pupunitin ko talaga yung mababaong bibig nyo hoy, hoy, hoy. Ang galing mo namang babae. Hepe. Ito ang asawa ko. Lola. Comfortable ka lang hindi ako mapakali. Sinisiraan nila ang asawa ko kailangan kong makipaglaban sa kanila hanggang sa huli. Ngayon, hoy. Ayan, tama na ang daming nanonood Kuya Lee. Ang asawa mo, may dating binibining ito. Inirereklamo mo si Wolling Chuan sa pag-abuso sa tungkulin at paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Mayroon ka bang ebidensya? Siyempre may ebidensya hepe, maaari po kayong magpadala ng tao para magtanong-tanong. Sa dami ng mga pagawaan ng muwebles sa buong syudad, tingnan ninyo kung mayroon bang nakatanggap ng order mula sa militar para gumawa ng muwebles. Ibig sabihin nito, gusto lang niyang ang asawa niya ang makakuha ng kontratang ito. Sa tingin ninyo, hindi ba ito para sa pansariling pakinabang at pag-abuso sa kapangyarihan? Pumunta kayo sa ilang pabrika para mag-imbestiga. Hepe, hindi na kailangang mag-imbestiga. Totoo ngang hindi ako gumamit ng iba. Napak-honest mo naman. Kahit totoo, hindi mo dapat sabihin ikaw hay nako. Kung gayon, inaamin mo na lahat ng reklamo ng kasamang ito ay totoo. Hintayin mong matanggal sa pwesto si Wolling Chuan. Tingnan natin kung gaano kakayabang. Hepe. Totoong nakuha ko ang order mula kay Wolling Chuan, pero hindi siya nag-abuso sa kanyang posisyon para sa pansariling pakinabang. Sa halip, ang mga muwebles mula sa aming pabrika, sa pagkakagawa man o sa presyo, ay ang pinakamagandang halaga para sa pera. Mayroon ka bang ebidensya para patunayan ang sinasabi mo? Ako wala kang masabi, ano? Talagang matalino ang hepe isang tingin pa lang, nabisto na niya ang iyong mga panlilinlang hoy. Hoy, bakit kayo nakatunganga lang dyan? Hindi nyo pa ba sila aarestuhin? Hepe. Ebidensya. Anong ebidensya? Lahat ng impormasyon tungkol sa mga muwebles sa buong syudad hindi ba't ang kalidad ng produkto ni Hipag ang pinakamaganda? Isang tingin lang, malalaman na. Anong nangyayari? Hindi ba't nakausap mo na ang lahat dahil sa iyong pagiging hindi tapat? Hepe, General, ang babaeng ito, napakatuso at sanay gumawa ng kasinungalingan ikaw. Huwag po kayong magpapalinlang sa kanya. Lahat ng impormasyon sa buong syudad ay alam na alam ng hepe kung peke ba o hindi, isang tingin lang niya, malalaman na. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Walang problema sa mga dokumento. Kung ikukumpara sa ibang mga pabrika, ang pagpili kay Jiang Ning ay talagang mas sulit. Ling Chuan, hindi mo talaga ako binaygo. Tungkol naman sa inyong malisyosong pagrereklamo at pag-iimbento ng katotohanan. Dalhin silang tatlo sa Security Department imbestigahan silang mabuti. Hoy, hepe, hindi ninyo pwedeng pakinggan lang ang isang panig hepe. Oo, hepe, biktima po ako. Hepe Jiang Ning, ikaw talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito, ikaw na malas hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan hindi pa tayo tapos. Anong pangalan mo? Hepe, Jiaoning, sa murang edad mo, napakahusay mo nang magpatakbo ng negosyo. Panatilihin mo ang iyong mabuting simulain. Patuloy na maglingkod sa mga mamamayan ng buong syudad oo, tiyak patuloy akong magsisikap mayroon pa akong gagawin, kaya't mauuna na ako. Mag-ingat po kayo, hepe. Yehahahahay, ang sarap talaga ng buhay na walang isda. Sayang, may malaki pa silang utang sa akin. Hindi pa nga kasal, ganito na kamiserable.
Siyempre gusto ko. Pera ko yun, bakit hindi ko kukunin? Umaasa ako sa perang yun para suportahan ang pabrika ko. Nagtatrabaho ka bilang interpreter para kay Senador. Mas malaki pa ang kinikita mo kaysa sa isang taon ng paggawa ng muebles ng pabrika. Bumalik ka na para maging interpreter. Ay, kaninong pitsyel ng suka ang natapon? Ang asim naman hoy, huwag mong ibahin ang usapan. Naging tagasalin niya ako para kumita ng dagdag na pera, para magawa ng maayos ang unang order ng pabrika. Nakakatuwa ka. Ngayon na maayos na ang pabrika at mas malaki na ang kita, syempre, ay lalaan ko ang oras ko sa aking mahal. Oy, si Commander Wo ay nasa bahay pala. Bakit kayo naparito? Hindi kayo welcome dito. Boss, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Jiang Ning, sa totoo lang, gusto talaga ni Tio Zhang na maging manugang kita. Pero wala sa kapalaran ni Jijia dahil hindi tayo para sa isa't isa, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Ito ay mula sa akin at sa iyong Tia Zhang. Isang maliit na regalo mula sa aming dalawa. Hindi gaanong maganda ang negosyo ng pamilya Zhang. Ang 50,000 piso ay ang buong ipon na nila. Sumisikat na ba ang araw sa kanluran? Paanong naging ganito kayo kagalante, kayong mga kuripot? Lahat tayo ay pamilya, ito ay nararapat sa iyo hoy. Ah, oo, 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 oo. Xiao Erning, tanggapin mo itong pera. Tulungan mo si Tio Chen, kapatid, tanggapin mo, hoy. Hayaan mo akong hulaan, kahit wala kayong problema, pero ang inyong mahal na anak na si Zhang Jijia, ang utak sa likod ng malisyosong pagrereklamo. Tanging sa pagpapatawad ng biktima, na ako. Saka lang siya hindi magiging kaya balak ninyong suhulan ako ng pera para tanggapin ko ang kasunduang ito. Haha, ang talino talaga ni Ning. Oo naman, matalino talaga ang batang yan sa dami ng perang binibigay ninyo. Wala akong dahilan para tumanggi, di ba? Kaya nga sinasabi ko, si Ning ay napakaunawain. Oo, basta't pumirma ka lang para sa akin, kalimutan na natin ang lahat ng nakaraan, kalimutan na. Nakalimutan ninyo ang utang na loob. Sina Zhang Jijia at Zhang Xiaobei ay muntik na akong patayin. Noong nakaraang araw, muntik pang matanggal sa pwesto si Ning Chuan. Bago at lumang sama ng loob, sinasabi ninyong kalimutan na lang. Gusto mong patawarin kita. Huwag mong kalimutan, muntik na kayong maging pamilya ni Jijia, kailangan mo bang maging ganito kawalang puso? Umalis ka na, kaya ngang patawarin ni Jijia na magpakasal ka sa iba, pero ikaw, kahit isang sulat ng pag-unawa ayaw mong pirmahan. Ako ka pa ba? HMP hanggang ngayon, nangiinsulto pa rin kayo. Mukhang tama lang na hindi sila kawan. Abala ako. Wala akong oras para sa inyo. Maari na kayong umuwi. At isang paalala. Huwag na kayong bumalik para guluhin ako, kung hindi ko alam kung anong kabaliwan ang magagawa ko. Hay nako, anong pinagsasabi mo? Mula ngayon, wala nang ugnayan ang dalawang pamilya. Ito'y isang napakagandang balita ito na ang hinihintay kong sabihin ninyo. Maraming salamat sa aking mga ninuno, salamat, Hoy, ano ba? Hoy, anong ibig mong sabihin? Ito ang utang ninyo sa akin, ito ay pwede ninyong dalhin. Jianing, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan sa halip na mag-aksaya ng oras, isipin nyo na lang. Kung paano ninyo ililigtas ang inyong mahal na anak. Kung magtatagal pa kayo, sa kulungan nyo na lang siya makikita. Ikaw, tumahimik ka, tumahimik ka. Tumahimik ka, tumahimik ka. Aalis na ako. Aalis na ako. Mag-ingat ka. Sige. Hoy, hindi ba si Senador yun? Parang papunta siya sa bahay ni Hipag, may dala pa siyang isang pumpon ng mga bulaklak. Huwag kang madaldal.
Wang Chen. Nakalimutan mo ba ang iyong mga dokumento? Ginoong Go, bakit ka nandito? Daneng, sadyang iniiwasan mo ba ako? Nako, baka nandito siya para magreklamo bakit naman kita iiwasan, Ginoong Go? Pinapanta kita para maging interpreter ko, pero hindi ka dumating. Tinatawagan kita sa bahay, pero hindi mo sinasagot. Iniisip ko na sadyang iniiwasan mo ako. Hindi, Ginoong Go noong una, naging interpreter ninyo ako dahil kailangan ko ng pera noon. Ngayon, maayos na ang aking negosyo at medyo abala ako hindi ko kayang pagsabayin. Bakit hindi ka nalang maghanap ng iba? Sa iyong yaman, siguradong maraming gustong maging interpreter mo, di ba? Ikaw lang ang gusto ko. Ganito na lang. Bibilhin ko ang pabrika mo. Pagkatapos, magpapadala ako ng mga profesional na tao para pamahalaan ito para sa iyo kayamanan. Posisyon, kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo nako, seryoso na yata siya. Wala namang ganitong eksena sa orihinal na kwento ano sa tingin mo? Ako. Ang lahat ng gusto ng asawa ko, ibibigay ko. Hindi mo kailangang mag-abala. Ling Chuan, bakit ka bumalik? Ling Chuan, Ginoong Go, hindi yun ang ibig niyang sabihin huwag kang tumayo ka lang dyan. Guo Xiaolan, matagal ko nang sinabi sa'yo. Kung ayaw mong makulong, lumayo ka kay Jiang Ning. Ang mga bagay na inimbestigahan mo ay gawa ng tatay ko kung may aarestuhin, dapat ang tatay ko. At sinasabi ko sa'yo, sabihin mo sa akin na lumayo kay Jiang Ning. Imposible. Grabe, ang laking anak ni Gusi. Oo nga, kung malaman ni Lolo Gu pagbalik niya, siguradong magagalit siya. Teka, bakit ka nanonood lang dyan? Nag-aaway na sila hindi mo ba sila aawatin, hipag mo? Dahil sa'yo kaya sila nag-aaway at saka. Ling Chuan, magkaibigan lang kami ni Ginoong Xiang, hindi kailangang maging ganito katensyonado. Di ba, Ginoong Xiang? Jiang Ning, wala akong balak magtrabaho. Gusto kita, ano? Gusto kita, Ginoong Go, oo, gusto rin kita isang taong gwapo, mayaman, at mabait na tulad mo. Isang taong magiting at matapang, sino ang hindi magkakagusto sa iyo, di ba? Pero Ginoong Go, si Wo Lingchen lang ang mahal ko. Kasal na kami. Gusto ko lang makasama si Wo Lingchuan habang buhay. Ginoong Go, may gagawin pa kami ni Lingchuan bakit hindi ka muna umuwi? Bakit ka pa tumatawa dyan? Bumalik ka at mag-training ng 10 kilometro huwag po, Commander. Teka, bakit laging ako ang nasasaktan? Gusto mo bang makuha si Jiang Ning? Matutulungan kita. Ikaw ang pinsan ni Jiang Ning, si Jiang Xiaotang. Bakit mo ako tutulungan? Dahil gusto kong makuha si Wo Lingchuan. Anong plano mo? Aalis na. Kumain at uminom kayong mabuti. Lahat kumain at uminom kayong mabuti. Naihatid na. Ay. Aba, Jiang Ning, Ling Chuan. Binabati ko kayo. Ang kapong ito ng alak ay alay sa inyo ng inyong tiyuhin sana'y kalimutan na ang nakaraan. Tayo pa rin ay isang pamilya hindi na kailangan maging isang pamilya sana sa hinaharap. Hindi na tayo magkikita at hindi na mag-istorbohan ate, bayaw. Taos puso ko kayong binabati bakit hindi natin inumin itong 3 baso ng alak. At patawarin na ninyo ang kapatid ninyo sa kanyang mga pagkakamali noon. Sa araw ng kasal, may 2 baso ng alak na may pampaganya sa harap ni Jiang Xiaotang. Sino ba ang nagsabi sa iyong huwag uminom? Tapos, inimbitahan kanyang uminom. Napakasama talaga ng puso ni Jiang Xiaotang. Pinainom pa niya ng gamot si Lin Chuan. Kailangan ninyong mag-ingat, tanging ang mga nasa pinakakanan ang walang gamot. Kaya kailangan mong uminom ng sariwang gatas. Iinom ako. Sige, matalino ka. Pero linawin lang natin. Pansamantala lang akong aatras.
Kung maglakas loob kang insultuhan ako, babalik ako agad at aagawin ka. Salamat, Ginoong Lu. Oy, sino itong dumating? Oh, haha, pasensya na, nagkamali ako ng tingin. Walang problema. Uminom na tayo. Halika, ate, bayaw. Tagay. Maligayang pag-iisang dibdib, maligayang pag-iisang dibdib. Jianing, magpakasaya ka muna. Malapit nang maging akin si Kuya Ling Chuan. Sige, nako. Halika. Halikayo, kumain at uminom kayong mabuti. Ano? Baka medyo lasing na ang kuya mo, magpapahinga muna ako. Sige. Xiaotang, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Ayos lang ako, ma. Siguro dahil sa dami ng alak na nainom ko kanina, medyo nahihilo ako. Uuwi na ako para magpahinga, sige. Si Jiang Ning ang dapat na may gamot. Bakit ang init ng katawan ko? Saan na napunta si Kuya Lian Chuan? Ang init ko. Dalhin mo ako kay Molly. Dalhin niyo na siya, regalo ko na sa inyong dalawa. Salamat, Ginoong Go. Magsaya kayo. Kusang loob siyang lalapit sa inyo. Cheng Cheng, kailangan mong maging masaya. Mukhang magsisimula na. Pindutin mo na lang. Mula ngayon, ikaw na si Ginang Hao. Mula ngayon, alam ng buong mundo na ikaw ang asawa ko. HMPH. Jiang Ning. Alam kong nasa bahay ka. Lumabas ka dyan. Nandito na naman ang istorbo. Tara na. Jiang Ning. Adjaw, ikaw na babae ka. Ikaw ba ang naglagay ng gamot sa akin? Anong pinagsasabi mo? Bakit naman kita lalagyan ng gamot? Huwag kang magkunwari. Ang pag-inom ay dahil sa babaeng ito. Pagkatapos kong inumin ang alak na inalok niya sa akin. Hindi ko nakilala ang kapatid ko. Commander Guo, nakatanggap kami ng report mula sa kasamang ito na nilagyan daw siya ng gamot ni Jiang Ning. At ginahasa, kaya't kailangan namin siyang isama pabalik para sa investigasyon. Sige, basta't makapagpakita kayo ng ebidensya, pwede. Wala kaming matibay na ebidensya pero nauna na naming inimbestigahan ang lahat ng dumalo sa kasal at may mga kasamang nakakita sa babaeng ito. Pagkatapos uminom ng alak ni kasamang Jiang Ning, nagkaroon siya ng mga sintomas kaya mangyaring makipagtulungan kayo. Kunan ng litrato. Sandali. Ginoong Go, maging saksi ka para sa akin. Ang babaeng ito ang naglagay ng gamot sa akin. Pinatutunayan ko. Hepe ng seksyon, tingnan mo, si Ginoong Go ay testigo para sa akin. Arestuhin mo na siya, pinatutunayan kung hindi nilagyan ni Jiang Ning ng gamot si Jiang Xiaoyu. Go Senador, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nagkasundo na tayong dalawa? Bakit mo ipinagtatanggol si Jiang Ning? Young Master Gu, ano ba talaga ang nangyari dito? Ilang araw ang nakalipas, matapos akong mabaygo sa pag-amin kay Jiang Ning. Nilapitan ako ni Xiao Xiaopang at sinabing plano niyang lagyan sila ng gamot sa kanilang kasal. Sa ganoong paraan, makukuha ko si Jiang Ning. At makukuha naman niya si Wo Ling Chuan. Sinabi ko ang balitang ito sa kanilang dalawa, para makaiwas sila sa kapahamakan. Kaya ang nainom ni Jiang Xiaotang ay ang mismong gamot na inihanda niya. Jiang Xiaotang, ganyan ba talaga ang totoong nangyari? Magsalita ka. Hoy,
Hoy, bakit mo ako tinraidor? Bakit mo ako tinraidor? Naiintindihan ko na. Kasamahan ka pala nila, pareho kayong nilagyan ng gamot ni Jiang Ning. Jiang Ning, buwisit ka. Hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Bitawan mo ako, tumigil ka. Jiang Xiaotang, tumigil ka, sana'y hindi ka mamatay ng mapayapa. Hindi ka mamamatay ng mapayapa. Jiang Xiaotang, papatayin kita Commander Wu, paumanhin po sa abala. Mayroon pa po akong bilanggo na kailangang tanungin. Kaya mauuna na ako. Sige. Hi. Sa wakas, natikman din ni Jiang Xiaotang ang sarili niyang luto. Mula ngayon, wala nang manggugulo sa atin. Gu Senador. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Huwag kang magpasalamat, tandaan mo ang sinabi ko. Alagaan mo siyang mabuti. Huwag mo akong bibigyan ng kahit anong pagkakataon. X. Anong ginagawa ninyo? Xiaoning, pamangkin, nakikiusap ang tito mo, patawarin mo na si Xiaotang. Kasalanan namin ng tito mo ang lahat ng nangyari noon. Kasalanan naming lahat, pero kapatid mo si Xiaotang. Napakabata pa niya. Hindi siya pwedeng makulong, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, pumunta ka sa security department at sabihin mong pinapatawad mo na siya. Xiaoning, hindi mo pwedeng patawarin si Jiang Xiaotang. Oo nga, lahat ay plinano niya para sirain ang relasyon ninyo ni Commander Wu, nararapat lang sa kanya yan. Narinig ninyo ba? Lahat sila ay naniniwalang hindi karapat-dapat patawarin si Jiang Xiaotang. Xiaoning, si Xiaotang ang buhay namin. Kung may mangyari sa kanya, hindi na rin kami mabubuhay. Tito, tita, luluhod ako sa inyo. Basta't mapatawad mo lang siya at makalabas si Xiaotang, aalis kami agad dito kasama siya at hindi na babalik kailanman. Si Jiang Xiaotang ang buhay ninyo, tama. Kaya ginamit ninyo ang perang iniwan ng mga magulang ko para pag-aralin si Jiang Xiaotang sa ibang bansa. Hinayaan siyang agawin ng fiancé ko, at itinulak pa ako sa tubig. Pagkatapos, tinuruan ninyo siyang agawin si Wu Lingchuan sa akin, at sinubukan pa akong lagyan ng gamot. Sa tingin ninyo, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, may karapatan pa kayong hilingin na patawarin ko siya. Ang pagpapakulong sa kanya ay sapat ng kabaitan mula sa akin. Ling, paalisin mo sila. Marami akong ginagawa. Jiang Ning. Isa kang walang utang na loob. Sinabi ko nang lumayas kayo, hindi ba kayo nakakaintindi ng salita ng tao? Itapon ninyo silang dalawa palabas, bilis. Hindi ka mamamatay ng maayos. Jiang Ning, hindi ka mamamatay ng maayos. Paglabas mo, magbago ka nang huwag ka nang bumalik sa dati mong gawi. Opo. 3 taon na. Sa wakas, nakalaya na rin. Xiaotang, umuwi na tayo. Kung gusto mong umuwi, umuwi kang mag-isa. Hahanapin ko si Jiang Ning. Matapos ang maraming taon sa loob, hindi mo pa rin ba makalimutan? Umuwi na lang tayo at mamuhay ng tahimik, hindi ba't mas maganda yon? Anong klaseng buhay? Wala pang 2 taon mula nang makulong ka, patay na ang mga magulang mo. Ang pabrika ng muebles ng pamilyang Zhang ay sinakop na ni Jiang Ning. Gusto mo bang sumama ako sa iyo pabalik sa hirap? Zhang Jijia. Nananaginip ako. Hindi ka ba nananaginip din? Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Kahit noong dati, hindi ka na nagustuhan ni Wu Lingchuan, paano pa kaya ngayon? Wala kang pakialam sa akin. Hindi na tayo nabibilang sa iisang mundo. Mula noong araw na dumating ako dito, ang gusto ko ay hindi na si Wu Lingchuan. Gusto kong mamatay si Jiang Ning. Napakagago ko. Bakit ko iniwan si Jiang Yang para sa kanya noon? Jiang Yang. Hey.
Xiaobei, malapit na tayong kumain. Ngayon, nagluto si Daddy ng maraming masasarap na pagkain para sa iyo at kay Mommy. Naiintindihan ko na ang sinasabi mo, sinipa niya ako kanina, mukhang gutom na nga siya. Sige, kakain na tayo ngayon. Isip bata, kain-kain pa. Bakit ka nandito? Commander Wu, huwag po kayong magkamali. Hindi po ako naparito para gumawa ng masama. Doon ka magsalita. Huwag na po, may sasabihin lang ako saglit at aalis din agad. Xiaoning, mapapatawad mo ba ako? Sa tingin mo, posible ba yun? Ang pagpapatawad sa iyo ay trabaho ng Diyos. Kahit hindi kita kayang ipadala sa Kanya. Inaabangan ko ang araw na makikilala mo siya. Paumanhin. Nga pala, nakalabas na rin si Zhang Xiaotang. Mukhang malaki ang galit niya sa'yo. Mag-ingat ka. Sige na, kumain ka na. Pupunta pa ako sa pabrika mamaya. Mahal, sa tingin ko, may punto si Zhang Jijia. Sa mga panahong ito, huwag ka munang lumabas mag-isa. Sisibayan kita saan ka man magpunta. Ko. Huwag na, masyadong abala kaya ako naman mag-isa, malakas at malusog ako. Tsaka, nandito naman si Xiaobao para protektahan ako. Matatakot pa ba ako sa kanya? Huwag matigas ang ulo. Huwag kang mag-alala, ayos lang talaga ako. Kumain ka na, hindi ba't may gagawin ka pa sa kampo? Kung hindi, tatawagan ko na lang si Xiaolan para sunduin ako. Huwag kang mag-alala, kumain ka na, bilis. Sige. Sa katanghaliang tapat, sa tingin mo, kaya akong kidnapin ni Zhang Xiaotang. Kahit bigyan ko pa siya ng 100 lakas ng loob. Nung ginagawa mo? Hindi kaya inutusan ka ni Zhang Xiaotang. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong gagalawin, ng asawa ko ay isang commander. Young Master Go, walang tao sa bahay. Iwan na lang sa pinto. Malapit na siyang manganak. Hindi man lang mag-ingat sa bahay. Anong klaseng asawa si Wo Lingchuan? Tara na, Young Master Go, hindi maganda kanidnap si Miss Zhang. Anong sinabi mo, sakay? Ha ha ha. Hello, ako si Wo Lingchuan. Anong sinabi mo? Xiao Chen, maghanap kayo ng mga tao agad. Ginoo, nakita ninyo ba ang isang buntis? Masayahin at palangiti. Hindi, paumanhin, nakita ninyo ba ang isang buntis na ganito ang taas? Hindi ba? Hoy, wow. Kapag may nangyaring masama kay Jiang Ning, hindi kita tatantanan. May balita ka ba sa kanya? Wala. Ikaw rin, di ba? Ganyan ka ba magprotekta ng tao? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na protektahan mo si Jiang Ning ng mabuti at huwag mo akong bibigyan ng pagkakataon? Ganyan ba ang ginawa mo? May nakaaway ka ba kamakailan? Naalala ko na, malamang si Zhang Xiaotang. Noong nakalabas si Zhang Jijia sa kulungan, binalaan niya kami. Pero hindi namin pinansin. Sa pagkakataong ito, sigurado na. Si Zhang Xiaotang talaga to. Alam mo naman kung gaano kalaki ang galit ni Zhang Xiaotang kay Jiang Ning. Hindi mo pinansin. Binaygo mo ako ng husto. Sinasabi ko sa'yo, kapag nahanap na si Jiang Ning, liligawan ko siyang muli. Commander. Nahanap na po ang misis ninyo. Nasa isang abandonadong bahay sa labas ng pader ng lungsod. Jiang Ning. Ang tagal nating hindi nagkita. Zhang Xiaotang. Binalaan na ako ni Zhang Jijia. Hindi ko akalain na hindi ka pa rin nagbabago. Huwag mong banggitin ang walang kwentang yun. Jiang Ning.
Pinakulong mo ako ng 3 taon. Ang galit ko sa'yo, 3 taon ko ring iningatan. Kaya palagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko na kapag nakalaya ako, kailangan kitang gantihan. Alam mo ba na sa ginagawa mong to, mas lalo ka lang kamumuhian ni Woling Chuan. Wala akong pakialam kina Zhang Jijia o Woling Chuan. Ang mahalaga sa akin ay kung bakit lahat ng nakukuha mo ay mas maganda kaysa sa akin. Kaya sisirain kita. Gusto kong maging parang aso ka, na laging nakaluhod sa paanan ko. Nababaliw ka na ba, Jiang Xiaotang? Ikaw ang pumilit sa akin na gawin to. Gusto kong mas maging miserable ka kaysa sa akin. Ito ang anak ninyo ni Woling Chuan, di ba? Kung dudukutin ko ito, sa tingin mo, mas mababaliw ka pa kaysa sa akin. Jiang Xiaotang, huwag-huwag mong galawin ang anak ko. Lahat ng iba pa, ibibigay ko sa'yo, kahit ano. Sige, gusto ko ang buhay mo. Tigilan mo. Tigilan mo. Xiaotang, hindi ba't gusto mong magpakasal sa akin? Pwede akong magpakasal sa'yo. Hindi ko kailangan. Ang gusto ko lang ngayon ay maging baliw si Jiang Ning. Kung mamatay ang anak sa tiyan niya. Sa tingin mo, magiging kasing baliw ko rin siya. Huwag-huwag hahaha. Mukhang tama ako. Gusto ko kayong lahat na mamatay. Ikaw, baliw ka na ba? Kung hindi mo ako tinraidor, aabot ba ako sa ganitong kalagayan? Pareho lang kayo. Jiang Xiaotang, kumalma ka. Pakawalan mo na si Jiang Ning ngayon. Sumuko ka na huwag kang gumalaw. Isang hakbang mo pa, sasaksakin ko siya ngayon din huwag kang padalos-dalos. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo, sige na. Tama, mayaman ang pamilya mo. Kahit anong hilingin mo, pwede. Huli na ang lahat. Ang gusto ko lang ay mamatay kang kasama ko. Halika, pakinggan mo ang huling hininga niya. Huwag. Mamamatay na ba ako? Hello. Three. Woling Chuan. Woling Chuan. Nakabalik na. Peke lang pala. Mukhang totoo. Sayang. Jojo, tama na ang inom. Ling Chuan. Ikaw. Masaya akong makipagtulungan sa'yo, Zhang Yang. Ipagpatuloy natin ang ating matagumpay na pagtutulungan.